no, na makita po yung isang tao na may mabuting kalooban. But the message of God has something to do with that video. And if you have your Bible with you, let us open it in Ephesians chapter 4, verse 32. And it says, "And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you." And tayo po yung manalangin sandali at hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa hapon na ito. Let us pray. God, our Heavenly Father, once again, we come before you, Lord, with so much humility, O God. And we acknowledge, Lord, that apart from you, we can do nothing, O God, and we are nothing, Lord. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, minsan pa, samahan niyo po kami, Panginoon, at hayaan mo na ang iyong salita na buhay, ito po ang mangusap at magpala sa bawat isa po sa amin. Panginoong Diyos, ikaw lamang po ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, minsan pa, balakpan natin. Yan. Alam niyo po, let me entitle this message as kind. Yan. Kayo po ba ay, yan, pakitanong nga po sa katabi niyo kapatid, ikaw ba ay, are you kind? Are you kind? So para po malaman natin yan, alam niyo dito po sa ating binasa in Ephesians chapter 4, verse 32, there are evidence. Meron daw pong evidence, the evidence of being kind, or evidences. Yan. So let's go back in verse 32. "And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you." And so, first of all, ay ano po ba ibig sabihin ng kind? What is kind? Sabi po sa sa dictionary po, yung pong Webster Online Dictionary, that word was defined, wanting and liking to do something. O to good things and to bring happiness to others. So sinasabi po dyan na kapag ikaw daw ay ibig sabihin gusto mo na gumawa ng mabuting bagay, at ito po ay magbibigay po ng kaligayahan sa iba po o yung tatanggap nito, yun daw ibig sabihin po noon ay kindness. Now, another definition, sa ano po kasi natin sa school natin ay, yung pong Kiruso ay may tinuturo po tayong 60 character traits of Jesus Christ. At if I am not mistaken, ito po yung pang 21st. At dito po sa ating Christian education, it was defined as showing a genuine or genuine harmonious attitude toward others. So, ibig sabihin po ay hindi po sila nagkakalayo. But this time ay ibig sabihin, ikaw daw ay nagpapakita. Ibig sabihin, nakita na. O meron na pong nangyari. Showing a genuine harmonious attitude towards others. And if you will notice, dito po sa verse 32, ay sinasabi po rito, "And be kind to one another." So, ibig sabihin po, yung pong one another, ibig sabihin, ito daw pong bagay na ito ay meron po siyang object. Diba? Ito po yung ibig sabihin tatanggap ng kindness. And ibig sabihin po nito, kailangan po yan for that word or that kind thing o character for it to be a reality. Kasi kailangan po ito ay maging totoo para ibig sabihin ay pag ito po itinuro natin o isinaspuso po natin, itinuro pa natin sa ating mga anak, ibig sabihin hindi po tayo nagtuturo ng nasa isip lamang. It must become a reality so that ganoon po ito mauunawaan ng ating mga anak o ng mga ating tawag dito estudyante. Ayan. So, because of this, we have to teach the Word of God. Tuturo po natin yung salita ng Panginoon at let us be an example of it. Paano po? Kailangan po ito ay ating ipapamuhay. We must make it a reality so that we could help the children, the student, help them understand what is reality and what is yung pong nasa isip lamang. What is fantasy.
At alam niyo po mga magulang, mga kapatid, if we fail to do this, others will do it for us, but in a wrong way. Halimbawa po sa ating panahon ngayon ay talaga pong napakalaganap na po ng mga, di ba, ng mga computer games, mga internet games. Sino po ba rito ang naglalaro po ng games from the internet? Meron po ba? Yan, ay hiyang magtaas ng kami, no? Kasi alam niyo po, several days ago, I happened to watch a news. At ito po yung aking nakita, ito po ay sa CNN. At sinasabi po doon sa news na meron pong dalawang bata, actually 3 po sila magkakaklase, 12 years old. So ito pong mga bata na ito ay naglalaro ng games from the internet at ang kanila pong natutunan doon po sa paglalaro na para ikaw ay makapasok doon sa realm o doon sa mundo. Ito po, ayan po yung computer games, yung Slenderman, you have to kill. You have to kill para daw makapasok ka doon sa mundo nila nito pong games na yan. Kaya alam niyo po, ang ginawa po ng dalawang bata, yung pong dalawang batang babae, 12 years old, yung pong kanilang kaklase na 12 years old din, ayan po, 19 times na in-stab hanggang ito po ay mamatay. So, sabi po dun sa news, ito daw po ay isang kaso, when can kids understand reality and fantasy? Ano ba yung totoo at saka yung hindi totoo? Di po ba? Kaya nakakalungkot po na kapag tayo po ay naunahan, di po ba? Lagana po kasi yung mga games from the internet, from the computer, lahat po talagang teaching violence, di po ba? Kapag naunahan po tayo noon ay ayan po ang magiging halimbawa po sa mga bata na siyempre po wala naman silang muwang, but because of that ay natuto po sila ng napakasaklap na gawain. Kaya alam niyo po, maging sa atin pong maging sa atin pong pagtuturo ng salita po ng Panginoon, kailangan din po ito ay ipakita natin na ito po ay totoo. Diba? Ito po ay ibig sabihin, kailangan makita po nila that this is a reality at hindi lamang katahang isip. And for being kind to be a reality, it must be evident. Kailangan makita po nila to physically. So, going back to verse 32, ano po ba yung evidence ng being kind? So, number 1 po, kailangan daw po ay merong tender-hearted. O you must be a tender-hearted believer. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ano po ba ibig sabihin ng tender-hearted? Ito daw po ay compassion. Ano po ba yung compassion? Alam niyo po, ang ating Panginoon, kapag siya po ay nagtuturo, nagmiministeryo sa maraming tao, hindi lamang po siya nagtuturo ng Word of God, hindi lang po siya nagtuturo ng mga bagay patungkol po sa kaharian ng Diyos sa langit, pero kapag nakikita niya po yung mga tao na nahihirapan, nagugutom, may karamdaman, ang lambot po ng puso niya Andoon po yung kanyang compassion to not only to teach the Word of God, but also to extend help. Kaya hindi lamang po siya nagtuturo ng mga salita ng Panginoon, but also siya po ay nagpapagaling. He was so compassionate. At kapag nakita niya po yung mga tao na nagugutom, ito po yung kanyang pinapakain. Kaya yung puso ng ating Panginoon, a tender heart person, compassion, iyon po yung tumutulak sa kanya para gawaan niya po ng mabuti yung pong mga tao sa kanyang paligid. And also, pangalawa po, ito daw pong tender-hearted, it means sympathetic. Ibig sabihin po, inilalagay mo raw yung sarili mo doon sa sitwasyon ng isang tao. Kaya marahil ang ating Panginoon, kaya ganoon po yung kanyang compassion kasi inilalagay niya yung kanyang sarili na kung siya po ay yung nasa kalagayan ng mga taong nandun sa kanyang audience. Kaya po dahil doon ay ibig sabihin ng ating Panginoon, every time na siya po ay mangangaral ng salita ng Panginoon, He was so compassionate and sympathetic and providing for the needs of the people.
Kaya alam niyo po mga kapatid, tayo po'y kabilang doon sa mga, di ba, pinagpala ng Panginoon sapagkat hindi lamang po tayo na born again because of the Lord Jesus Christ, but also tayo po ay, ibig sabihin, more than that, di po ba? Tayo po ay iniingatan at pinagpapala ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun mga kapatid? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, minsan po ay naisip ko, sabi ko, ang galing naman ng Panginoon talagang yung mga, ibig sabihin, yung mga katangian niya, talagang ipinapakita niya sa pamamagitan ng gawa. Alam niyo po, minsan ay, ako po ay nag-research at ito po yung aking natagpuan na kapag palang isang tao po ay gumagawa ng yung kindness, marami palang benefits. Yan. So, panoorin po natin muli itong short video. The science of kindness. Matter of fact. Like most medical antidepressants, kindness stimulates the production of serotonin. Serotonin heals your wounds, calms you down, and makes you happy. The real kicker? Kindness boosts serotonin in the giver, the receiver, and everyone who witnesses it. Every act of kindness also spreads through 3 degrees of separation, and serotonin is just the beginning. You'll also produce more endorphins, the brain's natural painkiller. Endorphins are 3 times more effective than morphine, and they won't land you in jail. And if that's still not quite enough, being kind produces oxytocin in your system. Oxytocin, the cuddle hormone, promotes social bonding, exerts an immediate calming effect, increases trust and generosity, strengthens the immune system, and boosts virility. I guess they weren't joking when they said, being kind is a good thing. To top it all off, compassionate people also have 2 times the amount of DHEA, which slows down aging, and 23% less cortisol, the infamous stress hormone. With so many benefits, every act of kindness is a healthy one. It's a scientific fact. Yan. Sino po gusto maging kind? Pakisabi sa katabi mo, kapatid, kaya huwag ka namang aaway, maging ano ka na, di ba? Maging mabait, di ba? Di ba? Isipin niyo po, inaral po nila na yung palang pagiging kind ay ang daming benepisyo. Di po ba? Ano po yung una? Meron kang ano yun? Serotonin. Wound healing. It will make you happy. Di ba? It will make you smile. Di ba? Tingnan niyo po yung katabi niyo, ang ganda ng smile. Di ba? Di ba? So, hindi lamang po yun, di ba? Ano pa sabi doon? Meron pa siyang endorphins, meron kang libreng painkiller. Amen? Di ba? Pag meron kang painkiller, ibig sabihin, yung mga sakit na hindi mo na siya mararamdaman, painkiller, libre. Di ba? Hindi ka na bibili sa, tawag dito, sa mga drugstore. Because ang iyong daw katawan ay magpo-produce, di po ba, ng libreng painkiller. At nakita din po natin doon na, ibig sabihin, ay yung daw pagtanda mo ay mabagal. Yan, ayun po ba yun? Mabagal yung pagtanda mo, di ba? So, ang dami po niyang, ang dami niyang benepisyo pag ito po ay ginawa. At hindi lamang po yun, ikaw ay, tawag dito, ikaw ay nakakahawa. Di ba? Kaya pala sabi ko na wonder ng ating Panginoon ay talagang ito ay ginagawa niya at inihalimbawa niya sa mga disciples for them to imitate. Because it will bring so much benefits to the person who will be doing it. Kaya pala ang Panginoon ay ganoon na lamang siya ka-compassionate. At ako po'y naniniwala na bawat isa po sa atin ay may kakayanan na maging kind because siyempre po, nasa atin po ang ating Panginoon at kahit po small amount niyan, ay meron po tayong kindness sa ating pong buhay. Amen po ba yun, mga kapatid? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, pangalawa pong evidence, ito po yung ikaw daw ay forgiving. Forgiving. At sino po ang iyong papatawarin? You are forgiving one another. Alam niyo po, itong Ephesians chapter 4, verse 32, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo, God through the Apostle Paul,
para po, ibig sabihin ay paalalahanan yung mga within the family. Kasi po ito ay among the family members. At ano po ibig sabihin noon? It could be your church family. Tayo po, yung mga kapatiran. Di po ba? Sa ating pong journey, sa ating pong buhay Kristiyano, tayo po yung magkakasama. We have one Father, God our Heavenly Father. We have one Spirit. We have one love. So we belong to this church of God's family. And also, it could be our biological family. Yung pong ating mga magulang, yung ating mga kapatid, yung ating mga anak. It could be. And also, it could be our office family. Kapag tayo po ay nagtatrabaho, ay para pong pamilya po natin yan, sabay-sabay kumakain, nagkukwentuhan, di po ba? At ibig sabihin, marami na pong alam yung isa't isa sa inyo, kaya ibig sabihin, parang kayo po ay family. And also, it could be, kapag ikaw ay nag-aaral, it could be your school o school family. Sapagkat sa pag-aaral po, kapag ikaw ay nag-aaral, ay we spend more time, di po ba, sa school kaysa po sa loob ng tahanan. At siyempre po, sa pagsasama, ay nagkakaroon po yan minsan ng friction, ng banggaan. Kaya ang nangyayari po ay, ibig sabihin, kapag meron man nakagawa ng hindi tama, ng mali, di po ba, we have to forgive one another. Di po ba? Kasi po, kapag daw hindi po tayo naging forgiving o forgiving one another, pag hindi po natin yung ginawa, ay ibig sabihin, ito pong sinasabi dyan ni Apostol Pablo na tender-hearted. Baka ito po ay maging, hard-hearted and unforgiving. Kasi po kapag ang isang tao po ay, ibig sabihin na wala po yun sa kanyang pagiging tender-hearted, siyempre po opposite niyan, hard-hearted. Yan. Sino po ba dito ang may mga puso? Check lang po. Yan. Lahat po ba tayo may puso? Yan, di ba? So, ibig sabihin noon, ang ating puso, it could be a tender heart or hard heart. Sana po, wala tayo doon sa hard heart. Kasi, pag daw po tayo ay hard-hearted, yan po ang magdudulot ng unforgiveness. Unforgiveness. Alam niyo po, dito rin po sa Ephesians ay meron pong binanggit si Apostol Pablo. Ano ba yung mga signs ng unforgiving spirit? O kapag ikaw ay nahihirapang magpatawad. Kasi po hindi natin maiiwasan na sometimes sa ating pong sa ating pong buhay, di po ba? Tayo man ay nasa church family, tayo man ay nasa biological family, school, or office, di po ba? Kasi po minsan may mga pagkakataon na meron po tayo mga inaral, ni-research, pagkatapos pinaghirapan po natin yon, and then ni-recommend natin, pag-recommend natin ay wala lang. Di po ba? Hindi napansin. Hindi nabigyan ng atensyon. So ano po mangyayari? Tamporation. Yeah, magtatampo ka. At magsisimula po yun sa tampo hanggang pag hindi mo iningatan, ikaw ay magiging bitter na. Di po ba? Kaya pag ikaw ay naging bitter, it will cause you being hard-hearted at yun po yung magsisimula na mahihirapan kang magpatawad. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo, ito daw po yung isa sa mga signs of unforgiving spirit. Ikaw daw ay merong corrupt o corrupted communication. Kaya sabi niya po in Ephesians chapter 4, verse 29, sabi niya po ay, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Sabi niya po, walang corrupt word na dapat lumabas sa atin pong mga labi o sa ating mga bibig. Kaya lamang po, pag ikaw ay masama ang loob, kapag ikaw ay may tampo, ikaw ay bitter, hindi maiwasang may lumabas na, di po ba? Hindi maiwasan pag nagulat ka nga, kusang lalabas yun di ba? Kaya ibig sabihin po noon ay, yun po yung isang sign that a person has that unforgiving spirit. Hindi, nahihirapan po siyang magpatawad doon po sa kanyang o sa bawat isa. Sapagkat
ang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi tama, hindi maganda. At baka kailangan ikaw ay, tawag dito, kailangan tayo ay mag-mouthwash para bumango, di ba, yung lumalabas sa ating mga labi. Now, pangalawang sign, ito daw po ay hindi lamang po corrupted communication but also yung sa ating pong inner feelings. Yan, sabi po sa verse 31, ano po sinasabi dyan? Let all bitterness, ano daw po? Wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. So, ang linaw po ng sabi dyan na lahat, let all, hindi lamang po some or few, but let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Sabi nga, parang kulang dito yung pagka-bitterness, di ba? Pagka kasi ang isang tao ay bitter, di ba? Pag tinignan mo yung mukha niya, parang ampalaya. Kasi bitterness ang nasa kanyang kalooban. At kaya sabi po ni Apostol Pablo, kailangan ay tanggalin daw po natin yan. All. Kasi pag hindi daw po natin yan tinanggal, ay ito po yung magpipigil sa atin para yung kindness ay lumabas po sa ating buhay. Ako po'y naniniwala na nung tinanggap po natin ng ating Panginoon, meron po tayo niyan eh. Di po ba? Lahat po tayo niyan meron. Kaya pag titignan niyo yung katabi niyo, talagang napakabait po niyan at napakabuti. Di po ba? Sapagkat lahat po tayo, nung tinanggap natin ng ating Panginoon, nasa atin po siya. At alam niyo po, kapag po yung, ibig sabihin, yung kindness na yan ay lumabas sa buhay ng isang tao, ang ganda po ng mangyayari sa ating kapaligiran. Amen. Di po ba? What a life to live and what a world to live in. Kapag ganyan po yung ating mga makakasama. Alam niyo po, naalala ko po yung aking mother kasi yung aking pong magulang, hindi ko po sila nakita na nakipag-away sa iba. Nung ako po'y bata, hanggang ako'y lumaki, hindi ko po sila nakita minsan. At ang sabi po ng aking mga magulang, pag meron pong mga kapwa ko bata o kung sino man yung nakasakit sa akin, physically or emotionally, sasabihan po ako ng aking mga magulang, anak, pasensya ka na lang para wala ng gulo. Alam niyo po, noon ay hindi ko po siya maintindihan. Siyempre po, ang tendency natin kapag ikaw ay nilamangan, di po ba? Kapag ikaw ay sinaktan, umiigkas ang iyong mga kamao. But you know, hearing that from my parents, sinasabi po nila sa akin lagi na pasensya ka na lang para hindi na gugulo. Alam niyo po, it's only now that I fully understood na yun palang sinasabi ng aking mga magulang, sila pala'y nagtuturo sa akin na ako ay matutong magpatawad. Kung may gumawa sa iyo ng masakit, kung may nakasakit sa iyo, patawarin mo sila. And also, my mother would always tell me, sasabihin po sa akin na, anak, kahit magutom ka, huwag kang gagawa ng masama. At kung maaari, hangga't kaya mo, gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Kaya po, guided by that words, ay, nung ako po, natatandaan ko po, nung ako po ay elementary, yung pong aking kaklase ay, tinulungan ko po siya minsan. Doon po sa aming subject, yung arts, di po ba, nagdo-drawing. Tinuruan ko po siya mag-drawing. And then, alam niyo po, after that, pagkaturo ko pa nung naturuan ko po siya mag-drawing, alam niyo po, araw-araw, kahati po ako niya sa kanyang baon. Pag ang baon niya po ay pandesal, isa, gagawin niya pong dalawa, tig-isa po kami. Sarap pa po ng palaman eh. Ham. Noon po, yung pagganoon po yung ganoon po yung pagkain na hindi ko po iniisip na ako po yung makakakain noon. Sapagkat during those times ay
Mahirap lamang po kami at madalas po wala akong baon, papasok ako sa school. Kaya nung pag naalala ko po yun, sabi ko, pag ikaw pala'y gumawa ng kahit maliit na tulong, kabutihan, di po ba? Ang bait ng Diyos, meron po siyang hihipuing tao para ikaw ay gawan din ng kabutihan. At alam niyo po, siyempre po, yun naman ay hindi natin kayang gawin kung hindi po ito ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po inuulit-ulit ko nung tinanggap natin ng ating Panginoon, meron po tayo niyan. But you know, the problem, yung ating tender heart, nagiging hard heart. Nawawala po yung compassion. Nawawala po yung ating pagiging sympathetic. Wala tayong pakialam. Kaya hirap po tayo na tayo ay magpatawad. Kaya po ang sabi ni Apostol Pablo, kung babalikan po natin itong Ephesians chapter 4 verse 32, sinasabi po dyan ni Apostol Pablo na kapag tayo daw po ay tender-hearted as opposed to hard-hearted and have a forgiving heart, then we can be kind to one another. Your little acts of kindness will also spark kindness from others. Kaya alam niyo mga kapatid, ako po'y buong pusong naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay merong kakayanan to be kind. Kailangan lang po natin tanggalin sa ating buhay yung mga balakid, kaya hindi po natin na i-express. Kaya po hindi nagiging reality yung kindness sa ating buhay. Kaya kapatid, sa hapon na ito, bago po tayo magtapos, bago po tayo manalangin, kung ngayon po'y sinasabi mo, Panginoon, salamat because you have imparted upon me that kindness. Kaya lamang, Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi po ito maging evidence sa buhay ko kasi tumigas po yung aking puso. Hindi ako makapagpatawad. Pwede po ba, Panginoon, sa oras na ito, bago ako lumisan sa iyong tahanan, touch my heart, touch my life. So that, Lord, that kindness will be evident upon my life. Kapatid, kung iyan po yung panalangin nyo, habang umaawit po yung ating praise and worship team, inaanyayahan kitang lumapit sa altar ng Panginoon.